So, unti-unti nang bumabalik yung mga kababayan natin na mga temporary foreign workers na nandoon. 3 linggo matapos ang evacuation order sa Yellowknife dahil sa wildfires, libo-libong mga residente ang nakabalik na sa syudad. Nagsimula ang mga repatriation flights para sa mga essential workers Miyerkules. Si Eileen Peria ng Catholic Social Services sa Edmonton ang isa sa mga settlement workers na tumulong sa higit 30 Pilipinong TFW o Temporary Foreign Worker galing Yellowknife na nag-evacuate sa Edmonton noong Agosto. Especially yung mga basic needs like food, clothing, at iba pa na basic needs ng mga kababayan natin. Nagpasalamat si Peria sa Konsulado ng Pilipinas at iba pang mga Filipino-Canadian na nagbigay ng tulong sa mga evacuees. Meron talagang handang tumulong para sa kanila. Kumbaga kapag in times of trouble talaga lalo na, malayo yung pinanggalingan nila, yung spirit ng bayanihan nabubuhay sa bawat Pilipino. Pero ayon sa settlement worker, maraming mga bagong dating na TFW ang natatakot pang bumalik sa Yellowknife, lalo na dahil nasa loob pa rin ng isang evacuation alert ang syudad. Nasa high-risk level pa rin ang Hay River at Fort Smith. Some of the temporary foreign workers I spoke with, they also afraid at first to go back, but yeah, they don't have any options because they are tied in with their employer, so they need to go back and continue to work. Mahalaga raw malaman ng mga TFWs na may karapatan sila sa Canada. At huwag raw matakot na maghanap ng libreng payo galing sa mga settlement workers na nagtratrabaho sa mga non-profit groups. Dahil handa raw silang magbigay ng tulong sa kanila kung nangangailangan. Nandito kami bilang settlement counselor na handang makinig at tumulong sa kanila, ipaabot sa kinauukulan kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi alam naman natin 'pag temporary foreign worker nakatali sila sa employer nila at minsan hindi nila talaga alam kung ano yung dapat nilang gawin dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Pero, bilang temporary foreign worker, it doesn't mean na na doon na lang sila, kumbaga, meron din silang, rights and responsibilities na dapat nilang malaman at yun yung gusto naming ibahagi sa kanila para ma-empower sila, ma-educate sila sa mga rights nila bilang temporary foreign worker dito sa Canada.